Subukan nyo nga po ito. Please close your eyes. Pikit nyo lang po yung mga mata nyo. Now, try to imagine your loved ones. Sino yung minamahal mo? Think of 3 people that you truly love in your life. Imagine nyo sila. Isipin nyo sila ngayon. Now, my question is, how does this make you feel? Look at your feelings. Observe your feelings. Pansinin nyo po yung nararamdaman nyo sa puso nyo. Ano po sa tingin nyo yung itsura nyo ngayon pag iniisip nyo sila? Di ba nakangiti? Di po ba? Open your eyes. Pag iniisip mo yung mga minamahal mo, di ba ang gaan-gaan ng iyong nararamdaman? Pag iniisip mo yung iyong mga minamahal, ano man yung problema mo, ano man yung pagsubok mo, nawawala yan. May kapayapaan ka sa iyong puso. Bakit ko po pinagawa sa inyo yun? Why did I make you do that? What is my point? Because I want you to remember this, my dear friends. Whenever you feel unmotivated, the greatest motivation that can push us is by remembering why we are living this life. For whom are we living this life? Ang ganda po nung tanong nung isang advertisement ng kape. Para kanino ka gumigising? Yun po ang kahulugan ng buhay natin. Para kanino ka nabubuhay? Pag pagod ka na, pag sawang-sawa ka na, pag nag-aalala ka, pag ayaw mo na, pag nalulungkot ka, close your eyes, then remember your loved ones. Tanong mo, bakit pa rin ako lumalaban? Bakit pa rin ako nabubuhay? Bakit pa rin ako nagpapagod? Para kanino ako gumigising? Because what matters most in our life here on earth is our relationships. Amen? It is all about our relationships. It is not about the money. It is not about things. It is not about possessions. Dahil yung pera, yung ari-arian, pagtanda mo, mawawala ng halaga yan sa iyo. Amen? Nang pong minsan nakita ko si Mike Tyson. Ini-interview siya. Tapos nakita nung nag-i-interview sa kanya yung mga belt niya. Nung nag-world champion siya. Namamangha yung nag-i-interview. Wow! These are special. Ang ganda nito. No? Alam niyo po sabi ni Mike Tyson, these are garbage. Walang kwenta to. Sabi po niya. Nabigla po yung nag-i-interview sa kanya. How can you say they are garbage? Sabi po ni Mike Tyson, maybe once in my life, they meant something. But now, they are nothing. What matters to me are my family, the people that I love. Oo nga naman, kung makikita mo, lata lang yun eh. Di po ba? Para saan ang buhay mo kung wala kang kasama? Kamukha, pagkaganda-ganda nga ng iyong sasakyan. Kung mag-isa ka lang, mukha kang driver. Di po ba? Para saan? Ang kalaki-laki ng iyong bahay. Kung mag-isa ka lang, bahay ng multo yun. Titira doon mga kwago, mga gagamba, mga daga. Mag-isa ka lang. Anong tuwa nun? Kahit na pagkarami-rami ng pagkain, kung mag-isa kang kumakain, ano ang saya doon? Subukan mong kainin lahat, maiimpatsyo ka, magkakasakit ka pa. Di po ba? Kahit na lahat ng pinakamagandang sapatos o damit, kung mag-isa ka lang, sinong titingin sa iyo? Sino magsasabing, ang ganda mo, ang gwapo mo? Di po ba? Our life becomes meaningful with relationships with people. At naiintindihan ng Diyos yan. Kaya nga, nung ginawa niya si Adan, napansin niya na siya po ay malungkot. Anong ginawa ng Diyos? Gumawa pa siya ng isang tao, si Eva. Dahil hindi daw compatible itong si Adan, kahit na may puno, kahit na may hayop, iba pa rin yung kamukha niya, yung tao. Mahalaga sa Diyos ang relasyon, ang ugnayan. Kaya tingnan niyo po, pag mag-isa si Jesus, palagi siyang nagdarasal. Kanino siya nagdarasal? Anong tawag niya sa Diyos? Ama, ang aking Ama. At narinig natin sa Ebanghelyo, tinatawag niya yung mga nakikinig sa kanyang salita, tumutupad sa kagustuhan ng Diyos bilang kanyang pamilya. Para kanino namatay si Jesus? Bakit nagpapako siya sa krus? Hindi naman para sa katanyagan, hindi naman para sa pera.
para sa taong mahal niya. Yun yung mahalaga sa Diyos. At kailangan nating maunawaan yan. Pag nawawala ang halaga ng relasyon sa atin, nakikita niyo po, diyan tayo nadidepress, diyan tayo nalulungkot, diyan tayo nawawala at magwawala sa buhay. Alam niyo po ba sa Japan, bakit ang hahaba ng buhay ng mga tao? Meron silang tawag dun sa kanilang purpose, dun sa kanilang layunin, ikigai, sabi po nila. Ang dahilan bakit ako nabubuhay. At makikita niyo po, napakasimple nung kanilang dahilan bakit sila nabubuhay. Kasi walang mag-aalaga doon sa apo. Bakit nagigising ng maaga, pagkatanda-tanda na, kahit nakukuba na, inaalagaan yung apo. Bakit gumigising ng maaga? Anong nasa isip? Magtatrabaho ako para may makain ang aking pamilya. Pupunta ako doon sa bukid, magtatanim ako para may makain ang mga tao. Ako'y magbubukas ng panaderya, gagawa ko ng masarap na tinapay para ma-enjoy ng mga tao. Tingnan niyo po, tao yung naiisip. Hindi po yung pera. Aanuhin mo yung pera kung wala ka namang kasama para ma-enjoy ang pera. Amen? Walang kwenta. Alalahanin natin yung mga karanasan na kung saan sobrang saya natin. Hindi ba yun yung mga panahon na pagsama-samang nagdarasal, nagsisimba, kahit na sama-sama lang na natutulog maghapon doon sa bahay? These are wonderful memories. Bakit ang tao nanghihina, nawawalan ng ganang mabuhay? Dahil nawala, namatay yung relasyon. Kaya nga po sa Amerika, sa Europe, pag pumunta kayo, ang dami pong mga matatanda may Alzheimer. Ang dami pong mga matatanda depressed. Bakit? Dinala na po doon sa home for the aged. Masyado pong busy yung kanilang mga anak, yung kanilang mga pamilya. Wala na pong panahon para alagaan sila. Nagbabayad pa nga po sila ng mga tao na mag-alaga sa kanila. Meron pa nga po nagbabayad ng tao para may makausap sila. Hindi po ba napakapalad natin? Kaya nga, kung pagod ka, ang unang-una dapat isipin mo yung mga minamahal mo. At tanungin mo ang iyong sarili, bakit ka pa rin lumalaban? Bakit ka pa rin nagpapagod? Bakit ka pa rin nabubuhay? And it is also good to ask, do we treat God as part of our family? Kumusta yung relasyon mo sa Diyos? Isa din dahilan yan, bakit nawawalan tayo ng dahilan para mabuhay? Nakalimutan natin, sino ba ang nagbigay ng buhay na ito? Kaya nga, nawawala na din yung ating utang na loob pasasalamat sa Diyos. Mga kapatid, pagpagod ka na sa buhay, pahinga ka, pero wag na wag kang titigil. Amen? Kailan ka dapat tumigil? Pag tapos na. Pero pag hindi pa tapos, wag kang titigil. Pero kailan ba matatapos ang ating mga relationship, ang ating mga ugnayan? Kahit ang kamatayan, hindi niya matatapos ang ating mga ugnayan. Dahil yan ang paniniwala natin. Hanggang sa susunod na buhay, magkikita-kita tayo. Kaya napakahalaga, bigyan natin ng pansin. Pahalagahan ang ating relasyon sa bawat isa. Remember, my dear friends, that the greatest motivation for us should always be our relationships. What matters most is our relationships. Yan lang yung maidadala natin pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Yung pera, yung ari-arian, maiiwan lang yan. Pero yung ating ugnayan at pagmamahal hanggang sa susunod na buhay, hanggang sa langit, buhay yan. Dahil doon tayo magkikita-kita sa awa ng Diyos.
Why would anyone stop being good? Bakit merong tao na tumitigil sa pagiging mabuti? Why would anyone conceal or hide their light? Isa lang po ang dahilan. Tandaan niyo ito. Pag ang isang tao, tinatago niya ang kanyang kabutihan o pag ayaw na niyang maging mabait sa iba. Anong dahilan? Nasaktan na siya at ayaw na niyang masaktan muli. Sinubukan niyang maging mabuti, mabait, pero ano yung napala niya? Napasama pa siya. This is one of the main reasons why people stop being good, kind, or loving. Because once in their life, they have been hurt by being good, kind, and loving to others. Oo nga naman, tignan niyo po yung mga nakasimangot sa inyo. Bakit nakasimangot? Kasi may pinagdadaanan na sakit at problema. Amen? What does the Bible tell us? That a cheerful heart brings smile to one's face. Kung may tuwa ang iyong puso, ngingiti ka. Why are you frowning? What is that hurt that you're hiding in your heart? Bakit merong taong ayaw na magpahiram? Kasi minsan, hindi siya binayaran. Naniningil, siya pang masama, siya pang sinisigawan, siya pang tinatakbuhan, siya pang inaaway. Magpapahiram pa ba siya? Hindi na. Bakit merong ayaw tumulong sa kanilang mga kapatid? Kasi inabuso ang kanyang pagbibigay. Kasi naging pabigat dito sa isang kapatid. Inaasa na lang lahat sa kanya. Bakit merong tao nawawala ng amor o pag-ibig sa kanyang asawa? Dahil nasaktan, pinagtaksilan, pinagpalit sa iba. Bakit merong tao ayaw na magsimba, ayaw na magdasal? Kasi tapat na darasal, nagsisimba, ginagawa ang lahat para sa Diyos. Pero hindi pinagbigyan dun sa kanyang prayer request. When someone experiences hurt and pains in their life, you cannot blame them. They hide their light. Pero magandang tanong po yan. Why should we continue being good despite of others being bad to us? Why continue being holy when all that you experience are just sufferings and pain? Ano ang dahilan para ilabas mo pa ang liwanag na binigay ng Diyos? Magandang tanong yan. 3 mabuting dahilan. 3 good reasons. Number 1, because God has been good to you. Bakit magpapatuloy ka sa pagiging mabuti kahit na ikaw ay nasaktan na, ikaw ay ginawa ng masama? Kasi ang Diyos nananatili siyang mabuti sa iyo. Even if others are bad, God remains good and loving to you. Do everything for God, not for people, because people will always disappoint us. Why? Because people are not perfect. Whenever I am depressed sometimes with my problems in the parish, I always go back to my experience of how God has been good to me and my family. Pagkapasok ko pa lang po noon sa seminaryo, nawalan na po ng trabaho ang tatay ko. Wala po akong benefactor, wala pong nagpaaral sa akin. Ang aking mga magulang lang silang nagtaguyod para mapatapos ako sa pagpapari. Yan po ang dahilan bakit nagkabaon-baon kami sa utang. Pero kahit nagaano kahirap ang pinagdaanan namin, hindi namin namalayan na natapos po pala ako. Paano nangyari yon? Kung hindi sa tulong, milagro na galing sa Diyos. Next time that when darkness surrounds you, remember the love of God in your life. God has given you a light in your life, and God is always there guiding you in your life. When you feel so depressed, free, and burdened by so many things, my dear friends, focus on God's blessing.
not on what's missing. Focus on God's blessing, not on what's missing. Dahil pag tinitignan mo kung ano yung mga pabigat sa buhay mo, hindi magiging magaan ang iyong pinagdadaanan. That is the first. Do everything for the love of God, and your light will shine forth even in darkness. But secondly, do good in the midst of your sufferings and pain. Why? Because God wants you to grow. God wants you to grow. Gusto ng Diyos na ikaw ay lumago. Gusto ng Diyos na ikaw ay mamunga. Hindi ko po alam kung kayo ay nagtatanim. Pero nung minsan, habang ako po ay nanunood sa TV, may nakita po akong isang agriculture show. Napakaganda ng kanyang explanation. Kapag tumutubo ang isang halaman, ang unang pagtubo ng kanyang sanga o ng kanyang mga dahon, agad pinuputol. Ang tawag po nila dito, udlot. Nauudlot, pinuputol yung kanyang paglaki. Bakit? Dahil mas nakakatulong daw po ito sa kanyang paglago. Nagiging mas matatag, mas malakas, mas healthy ang halaman. Napakaganda pong paalaala, hindi po ba? Na minsan, kailangan masira ang mga plano mo para magkatotoo ang pangarap ng Diyos sa iyo. Remember that whenever your plans are destroyed, it is because God is creating His dream for you. God is placing His more wonderful, more mind-blowing, more surprising plan and will for your life. Remember that a sign that you will succeed in your life is a great suffering. Ano ang tanda na malapit ka na magtagumpay sa buhay? Yun yung pag marami nang lumalaban sa iyo, naninira sa iyo, marami kang nai-encounter, na hinaharapan na pagsubok. Bakit? Hindi po ba sa pelikula, bago manalo ang bida, binubugbog muna. So, use your pain to become your strength. Use your suffering as a step towards your success in life. Embrace these mishaps in your life. Accept these unplanned accidents, these problems, these challenges as an opportunity for you to grow. Remember also, my dear friends, that God allows you to experience bad things in order for you to become the person you are meant to be. Kung hindi mo pagdadaanan ang mga pagsubok na yan, hindi ka magiging ang tao na pinapangarap ng Diyos para sa iyo. Di ba, hindi mo makikita ang liwanag kung maliwanag ka. You cannot see the light when the sun is shining already. Kailan mo makikita ang liwanag? Sa dilim. That is why let us thank the darkness in our life. They help us to shine. Continue to be good even in the midst of your problems because it is a way for you to grow. Thirdly and lastly, be good still even in your suffering because you will inspire people by doing so. Allow me to quote this very beautiful line from our patron saint, Saint Teresa of Lisieux, who once said, "Suffering gladly, born for others, convert more people than sermons." Ang ganda po, no? Suffering gladly, born for others, convert more people than sermons. Hindi mo alam na meron ka palang pinapalakas ng loob pag ikaw ay nagpapatuloy na maging mabuti, mapagmahal at banal kahit na ikaw ay nahihirapan sa buhay. Yan yung sinasabi ni Santa Teresita. Pinakamagandang paraan para makonberte, para mailapit mo ang mga tao, ay yung maging matiisin ka, maging masaya ka sa iyong pagdurusa. Mas magandang paraan pa yan kesa sa paghuhumilya, pagsesermon ng pare. At kulang na kulang po tayo dyan. Yung nagpapatotoo sa ating pananampalataya. Pwede kang magpatotoo. You can preach through your actions, my dear friends. Hindi lang po kami mga pare ang nakakapagpahayag ng pananampalataya kay Kristo.
you're also challenged to do the same with your life in simple things. By being patient with your husband or wife, by continuing your work kahit na kakaunti ang iyong sweldo, naghihirapan ka, napakarami mong utang, sa pagpapatuloy ng pagdarasal, kahit na puno ka ng mga pangamba, takot sa buhay, you can bear witness to your faith in simple ways. At hindi mo alam, meron palang nakatingin sa iyo at nai-inspire mo siya. Why should you continue being good even if you're ready to let go already? Even if you are ready to give up? Because we are also charged by the Lord to spread His faith. You are challenged to become a witness to God.